Samantala, umabot umano sa mahigit 65 milyong piso ang halaga ng pondo mula sa pork barrel ng mga mambabatas ang napunta sa isang bogus na NGO ni Janet Lim Napoles at pangalan naman ng mga kaibigan ng whistleblower na si Ben Hurluy lumitaw sa PDAF documents bilang mga incorporators ng NGO ni Napoles. Ang detalye alamin natin mula kay Sweden Velado. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa petisyon para makapagpiyansa si Janet Lim Napoles sa kasong plunder, inihayag ng testigo ng prosekusyon mula sa Office of the Ombudsman na tinatayang 65 million pesos ang napuntang pondo sa bogus NGO ni Napoles na Social Development Program for Farmers Foundation Incorporated, kung saan si Ben Hurluy ang itinalagang presidente. Lumitaw din ang mga pangalan ng ilang kaibigan ni Luis sa mga dokumentong ginamit sa PDAF scam bilang incorporators ng bogus NGOs ni Napoles. Kaya naman ang depensa, kinwestiyon ang prosekusyon at testigong si Attorney Ryan Medrano, Field Investigation Officer ng Office of the Ombudsman, kung bakit hindi nagsampa ng kaso at ipinasapina ang mga kaibigan ni Luis, gayong hindi naman sila sakop ng Witness Protection Program. Natawag kasi nila yung mga akusado at pinangakuhan na aalisin sa kaso pag pinirmahan yung mga affidavit na ginawa nila. Nakaprepare na yung mga affidavit na yan at hindi sila kakasuhan, plus mawawala yung mga kaso nila. In fact, kaya nga ang dami-daming mga akusado, ang dami-daming mga nakapirma dyan na wala namang kaso. Kasi nga ito yung mga pumayag sa gusto nila. Mabilis na sagot ng prosekusyon, base sa sinumpaang salaysay ni Ben Hurluy, walang alam ang kanyang mga kaibigan na ginamit at pineke niya ang kanilang mga pirma, kaya hindi sila dapat sampahan ng kaso. Samantala, sa October 13, nakatakda ang arraignment para sa mga anak ni Napoles na sina Joe Christine at James Christopher na nahaharap naman sa kasong graft. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.